8 taon akong naging ATM sa sarili kong bahay. 8 taon kong nilunok ang lahat ng pang-aalipusta ng biyenan ko para lang mapanatili ang kapayapaan sa pamilyang pinahalagahan ko ng higit pa sa sarili ko. Pero ngayon, habang nakaluhod si Dario sa harap ko, basang-basa sa ulan at nagmamakaawa para sa isang pagkakataon, isa lang ang nararamdaman ko, pandidiri. Gusto mong gumalik, Dario. Gusto mong patawarin kita, matapos mong ubusin ang pera para sa pag-aaral ng anak natin. Para lang ibigay sa kabit mo. Mumiti ako sa kanya, isang niting puno ng pait at tagumpay. Numbers don't lie, Dario. Pinatunayan na ng mga resibo na wala kang kwentang asawa. Kaya ngayon panindigan mo ang pagiging dakilang anak mo. Dahil wala ka ng pamilyang babalikan. Helena, asawa ka lang ang nanay ko, iisa lang. Huwag mong ipagkait ang pera dahil obligasyon mo ang tumulong sa pamilya ko. Yan ang mga huling salitang binitawan niya sa akin bago ako umalis patungong Cebu. Ang mga salitang tumapos sa pagiging dakilang asawa ko. Dito nagsimula ang lahat. Hindi sa isang sampal, kundi sa isang walang laman na bank account at sa mga luha ng anak kong si Mina na hindi nakapasok sa school dahil ang tuition niya ay pinang-date ng asawa ko sa iba. Ma'am Helena, pasensya na po pero decline po ang card nyo. Hindi po pumasok ang tuition ni Mina for this quarter. Para akong binuhusan ng malamig na tubig habang nakatayo sa harap ng cashier ng school. Tiningnan ko ang teller, baka sakaling nagkamali lang siya, baka may problema lang sa system. Pero nang subukan niya sa pangatlong pagkakataon at lumabas ang parehong mensahe sa screen, naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Impossible! Kakasweldo ko lang nung isang linggo. Bilang isang senior auditor, alam ko sa bawat sentimo kung magkano ang dapat na laman ng account ko. Sigurado po ba kayo, Miss Ka? Darating lang ng bonus ko. Dapat sapat yon para sa buong semester. Sabi ko habang pilit na pinapakalma ang boses ko kahit na kumakabaan na ang dibdib ko. Lumingon ako sa gilid ko kung saan nakatayo ang 6 na taong gulang kong anak na si Mina. Suot niya ang kanyang uniforme, yakap ang kanyang maliit na bag at nakatingin sa akin ng may pagtataka. Mami, bakit po hindi pa po ba tayo papasok? Hindi ko siya masagot. Paano ko sasabihin sa anak ko na ang pera na dapat ay para sa kinabukasan niya ay biglang naglahot? Naglakad kami palabas ng school office nang bagsak ang aking mga balikat. Sa bawat hakbang ko sa corridor, tila may boses na sumisigaw sa loob ng ulo ko. 8 taon. 8 taon akong nagpakapagod sa Quezon City, halos hindi na matulog para lang matustusan ng lahat. Ako ang nagbabayad ng renta, kuryente, tubig, pati na ang pagkain sa araw-araw. Si Dario ang asawa ko, may trabaho rin naman sa insurance. Pero bawat buwan ang laging sagot niya ay, naibigay ko na kay nanay. Pag-uwi ko sa bahay, sinalubong ako ng maingay na tawanan. May amoy ng masarap na ulam na lumalabas sa kusina. Pagpasok ko sa pinto, laking gulat ko nang makitang puno ang mesa namin. May lechon manok, pansit, at kung ano-ano pang handa. Nandon ang mga kapitbahay namin at sa gitna nila ang biyenan kong si Nanay Consuelo na parang isang reyna ko mag-utos. Oh, Helena, nandiyan ka na pala. Halika, kain na tayo. Ipinagdiwang lang namin ang birthday ni Maring Tessie. Masayang bati ni Nanay Consuelo na tila walang kamalay-malay sa bagyong dala ko. Hindi ako kumibo. Dire-diretso akong pumunta kay Dario na noon ay kampanting nanonood ng TV habang umiinom ng beer. Dario, nasaan ang pera sa joint account natin? Bakit declined ang card ko sa school ni Mina? Tumayo si Dario, medyo nagulat sa tono ng boses ko, pero agad ding nagbago ang mukha. Helena, huwag ka namang sumigaw sa harap ng mga bisita ni nanay. Nakakahiya. Nahihiya ka, Dario. Hindi nakapasok ang anak mo dahil wala tayong pambayad. Nasaan ang pera? Biglang lumapit si Nanay Consuelo, may dala siyang platito at nakataas ang kilay. Aba, Helena, huwag mo pagbintangan ang anak ko. Kailangan ko lang ng kaanting tulong para sa gamot ko at itong kaanting salusalo. Sabi ni Dario, okay lang daw sa'yo dahil malaki naman ang kinikita mo sa Cebu audit mo. Nanginig ang buong katawan ko. Kaunting tulong. Ang halagang nawala sa account ko ay katumbas ng 3 buwang tuition ni Mina. Lumingon ako sa paligid at doon ko napansin ang isang bagay sa ibabaw ng cabinet ni Nanay Consuelo. Isang bagong paper bag mula sa isang mamahaling boutique. Tumakbo ako sa kwarto namin.
Binuksan ko ang drawer kung saan ko itinatago ang aking maliit na jewelry box. Ang box na yon ay naglalaman ng tanging alaala ng namayapa kong ina, isang gold ring na may maliit na diamante. Wala na ito. Ang tanging natitirang piraso ng dignidad ko ang huling bagay na nag-uugnay sa akin sa pamilya ko. Bago ko nakilala ang mga taong ito ay kinuha na rin nila. Parang may kung anong gumuho sa loob ko. Hindi ako umiyak ng malakas. Mas masakit ang ganitong klaseng sakit, yung tahimik na pagkadurog ng puso habang nararamdaman mo ang pait sa iyong lalamunan. Lumabas ako ng kwarto at tinitigan sila Dario at Nanay Consuelo na ngayon ay tila nanunubok ang mga mata. Sino ang kumuha ng singsing ni Mama? Tanong ko sa boses na halos pabulong pero puno ng bagsik. Helena, hiram lang yon. Mabilis na sagot ni Dario. Kailangan lang ni Nanay ng puhunan para sa kaibigan niya, para sa business. Hiram? Without my permission, Dario, investment yon ang buhay ko. Pamilya tayo, Helena. Bakit ba napaka-materialistic mo? Pagsingit ni Nanay Consuelo habang humahawak sa kanyang dibdib na tila ba siya pa ang biktima. Akala ko ba matalino ka? Isang singsing lang yon kumpara sa lahat ng sakripisyo ko sa pagpapalaki sa asawa mo. Tumingin ako kay Dario. Umaasang ipagtatanggol niya ako. Umaasang sasabihin niyang mali ang ginawa nila. Pero nanatili siyang nakatayo sa likod ng nanay niya, tila isang batang nagtatago. Sa sandaling yun mas malino pa sa sikat ng araw ang katotohanan sa bahay na ito. Ako lang ang nagtatrabaho, pero ako ang walang boses. Ako ang nagpapakain sa kanila, pero ako ang tinatraidor. Kinuha ko ang aking phone. Mabilis kong tiningnan ang tiket ko papuntang Cebu sa susunod na linggo. Dapat ay dun pa ako aalis, pero hindi ko na kaya. Kailangan kong lumayo, pero hindi ako aalis ng luhaan lang. Sige Dario, kung pamilya ang gusto nyo, ibibigay ko sa inyo ang gusto nyo. Sabi ko habang tilit na itinatago ang panginginig ng aking boses. Kinuha ko ang mga gamit ni Mina at isinilid sa isang maleta. Hindi sila kumikibo, akala nila ay nagtatampo lang ako, gaya ng dati. Akala nila bukas ay magbabayad ulit ako ng bills at magpapanggap na walang nangyari. Pero bago ako lumabas ng pinto, isag tawag ang ginawa ko sa harap nila. Attorney Vince? Yes, this is Helena. I want to proceed with the audit, not just for the company but for my personal assets. I want every centavo accounted for. And start the paperwork for a legal separation. Yes, everything. Lahat sila ay natigilan. Ang tawa ni Nanay Consuelo ay napalitan ng gulat. Ang kampanteng muka ni Dario ay naging maputla. Hindi ko na hinintay ang sasabihin nila. Isinara ko ang pinto nang walang imik bitbit ang anak kong si Mina. Wala na akong luha para sa kanila. Ang tanging nararamdaman ko na lang ay ang malamig na determinasyon na sa pagbabalik ko mula sa Cebu, sisiguraduhin kong wala na silang matitirang kahit isang sentimo mula sa akin. Helena, nasaan ka na ba? Umalis ka nang walang paalam? Paano na ang kakainin namin dito? Paano na ang pambayad sa kuryente? Nag-vibrate ang phone ko sa ibabaw ng bedside table dito sa hotel room ko sa Cebu. Hindi ko pa man nailalapag ng maayos ang mga gamit namin ni Mina, ang boses na agad ni Dario ang sumalubong sa akin. Walang, kamusta ang biyahe niyo? Walang, pasensya na sa nangyari kahapon. Ang tanging concern niya ay ang kuryente at ang sikmura nila. Dario, kuryente pa rin ba ang iniisip mo kakakuha niyo lang ng pera sa account ko? Di ba gamitin niyo yon? Malamig kong sagot habang tinitingnan si Mina na mahimbing nang natutulog sa kabilang kama. Naibigay na nga ni Nanay sa utang niya sa gamot. Intindihin mo naman kami, Helena. Huwag kang masyadong matigas ang puso. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Nag-aalala sila kung bakit ka biglang umalis na parang bata. Sabi ni Dario. Pilit na ginagamit ang hiya para pasunurin ako. Nakakahiya Dario ay ang isang lalaking nasa hustong gulang na hindi kayang bayaran ang sariling kuryente nang hindi kinukupit ang tisyon ng anak niya. Huwag mo akong tawagan kung pera lang ang kailangan mo. Ibinaba ko ang telepono. Pero hindi doon natapos ang gabi ko. Dahil bilang isang auditor, ang instinct ko ay laging maghanap ng discrepancy. Binuksan ko ang aking laptop at tiningnan ang aming shared cloud storage, isang bagay na nakalimutan ni Dario na may access pa rin ako. Doon sa folder ng recent uploads mula sa phone ni Dario na otomatikong nag-sync, may nakita akong mga litratong hindi ko inaasahan.
Hindi ito mga litrato ng gamot ni Nanay Consuelo. Litrato ito ng isang babae. Isang babaeng nakasuot ng mamahaling alahas at nang i-zoom ko ang screen, tumigil ang tibok ng puso ko. Iyon, ang gold ring ni Mama. Ang singsing na kinuha nila sa drawer ko, suot-suot na ngayon ng ibang tao. Sabi ni Dario, hiram lang daw ni Nanay. Sabi ni Dario para sa business. Pero ang totoo, ibinigay nila ito sa isang babaeng hindi ko kilala. Nanginginig ang aking mga daliri habang tinitingnan ang sumunod na litrato. Si Dario at ang babaeng yon magkasama sa isang restaurant na madalas naming puntahan noon. Ang caption na nakasulat sa isang screenshot ng post, "Reunited with my first love. Thank you, Tita Consuelo, for making this happen. Maureen." Bigla ko nga alala ang pangalang yon. Ang babaeng palaging ikinukwento ni Nanay Consuelo noong bagong kasal pa lang kami. Ang babaeng sayang daw dahil hindi natuloy ang kasal nila ni Dario. Ang babaeng mayaman at may pinag-aralan na mas karapat dapat daw sa anak niya. Ang sakit na naramdaman ko kahapon ay napalitan ng isang matinding galit na tila sinusunog ang aking kaluluwa. Habang ako ay nagpapakapagod dito sa Cebu para sa kinabukasan namin, ang asawa ko at ang biyenan ko ay abala sa pagbuo ng isang bagong pamilya gamit ang pawis at dugo ko. Hindi lang pala pera ang ninakaw nila sa akin. Ninakaw nila ang tiwala ko, ang dignidad ko bilang asawa, at ang alaala ng nanay ko para lang ipangregalo sa isang kabit. Isang mensahe ang pumasok sa Viber ko mula sa isang hindi kilalang numero. Pagbukas ko, isang voice clip ang bumungad. "Dario, siguraduhin mo lang na hindi na babalik si Helena. Sabi ni tita kapag nakuha na natin ang pirma niya sa lupa niyo sa probinsya, pwede na natin palitan ang lock ng bahay. I can't wait to be the real Mrs. Robles." Ang boses na iyon ay puno ng landi at kumpiyansa. At ang mas masakit, narinig ko ang tao ni Nanay Consuelo sa background. "Hayaan mo, Maureen, Hiya. Konting tiis na lang. Mapapagod din niyang si Helena at susuko rin yan." Napahigpit ang hawak ko sa gilid ng mesa. Gusto kong sumigaw, gusto kong bumalik agad sa Quezon City at kaladkarin sila palabas ng bahay. Pero hindi. Hindi ako pwedeng magpadalos-dalos. Alam kong ito ang plano nila. Ang galitin ako, ang saktan ako, hanggang sa sumuko ako at iwan sa kanila ang lahat. Pero hindi nila kilala kung sino ang kinalaban nila. Kinuha ko ang aking notebook at nagsimulang magsulat. Hindi ito listahan ng mga bayarin. Ito ay listahan ng bawat sentimong kinuha nila, bawat kasinungalingang sinabi nila, at bawat ebidensyang kailangan ko para ibaon sila sa limot. Numbers don't lie, Dario. Bulong ko sa dilim habang nakatingin sa larawan nila ni Maureen. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin ko ang ending ng audit na ito ay ang pagkawasak nyo. Biglang tumunog ang phone ko. Isang text mula kay Dario. "Helena, wag mo nang hintayin na maputulan kami. Ised mo na ang pera. Utang na loob asawa kita, tungkulin mong tulungan ako." Numiti ako, isang niting kasing lamig ng hangin sa Cebu. Tungkulin, tapos na ako sa tungkulin. Isang reply lang ang isinagot ko. "Check your email, Dario. I sent you something." Ang ipinadala ko ay hindi pera, kundi ang screenshot ng litrato ni Maureen na suot ang singsing ni Mama kasama ang contact number ng aking abogado. "Ma'am Helena, ito na po ang preliminary report para sa Cebu project," sabi ng assistant ko habang inilalapag ang isang makapal na folder sa mesa ko. Tumingin ako sa labas ng bintana ng opisina namin dito sa Cebu Business Park. Napakaganda ng tanawin, napakatahimik. Malayo sa ingay ng Quezon City, malayo sa boses ni Nanay Consuelo na walang tigil sa paghingi, at malayo sa mga kasinungalingan ni Dario. Pero kahit nasa paraiso ako, hindi tumitigil ang isip ko. Sa harap ng laptop ko, hindi lang ang file ng kumpanya ang nakabukas. May isa pang window, ang personal audit ko sa buhay ni Dario Robles. Habang hinihintay ko ang balita mula kay Attorney Vince, sinimulan kong busisiin ang mga credit card statements ni Dario na nakasabit sa email ko. Bilang auditor, sanay ako sa paghahanap ng mga hidden liabilities. At sa bawat line item na nababasa ko, mas lalong sumasakit ang loob ko. Hindi lang pala tuition ni Mina ang kinuha nila. May mga cash advances sa credit card ni Dario na nagkakahalaga ng libo-libo. Saan napunta ang pera? Grab food deliveries sa address ni Maureen. Bayad sa kuryente at tubig, pero hindi sa bahay namin, kundi sa isang condominium sa Eastwood. Ang galing mo, Dario.
Bulong ko sa sarili ko. Habang tinitipid ko ang sarili ko habang naguulam ako ng delata para lang makaipon para sa retirement natin, nagpapahain ka ng ibang tao gamit ang pangalan mo. Biglang tumunog ang phone ko. Hindi si Dario. Isang tawag mula kay Aling Marites, ang kapitbahay naming sikat sa pagiging news agency ng barangay. Hello, Helena Iha. Kumusta ka na dyan sa Cebu? Naku, balitang-balita dito na iniwan mo na raw si Dario at si Nanay Consuelo dahil nakahanap ka na ng mas mayaman dyan. Napapikit ako ng mariin. Hiya, yan ang sandata nila. Gagamitin nila ang opinyon ng ibang tao para palabasin na ako ang masama. Aling Marites, trabaho po ang ipinunta ko rito. At tungkol naman po sa balita, siguro po mas mabuting itanong nyo kay Dario kung sino ang babaeng kasama niya sa bahay gabi-gabi habang wala ako. Mahinahon pero may talim kong sagot. Natahimik ang kabilang linya. Ganun ba? Kasi nakikita namin na laging may magarang sasakyan na nakaparada sa tapat nyo. At si Nanay Consuelo, balita ko, ay ipinagmamalaki na magkakaroon na raw siya ng manugang na donya. Hayaan niyo po sila, Aling Marites. Ang katotohanan parang audit lang yan, lalabas at lalabas din ang balanse sa huli. Sige po, may meeting pa ako. Ibinaba ko ang phone at muling tumingin sa screen. Doon ko nakita ang pinakamalaking red flag. May isang malaking halaga na pumasok sa account ni Dario mula sa isang financing company. Isang loan na ang collateral ay ang pirma ko. O ang pekeng pirma ko. Nanginig ang mga kamay ko. Kinuha nila ang identity ko para mangutang. Sinangla nila ang kinabukasan ko para lang sa luho ni Maureen at sa kayabangan ni Nanay Consuelo. Eksaktong 5:00 ng hapon, tumawag si Dario. Pero sa pagkakataong ito, wala na ang boses na mapagmataas. Puno na siya ng takot. Helena. Bakit may tumatawag sa aking abogado? Ano itong legal separation na sinasabi mo? Pinagbibintangan mo ba ako? Yung litrato ni Maureen, edit lang yon. Napag-utusan lang ako ni nanay na ihatid siya. Edit, Dario, auditor ako. Alam ko kung anong totoo at kung ano ang manipulado. Pati ba ang loan na kinuha mo gamit ang pangalan ko, edit din ba yon? Natahimik siya. Maririnig ko ang mabigat niyang paghinga sa kabilang linya. Dario, listen to me carefully. Sabi ko sa boses na walang emosyon. 8 taon akong naging shock absorber ng pamilya mo. 8 taon akong naging safety net niyo. Pero mula ngayong araw, you are on your own. Huwag mong asahan na babayaran ko ang mga utang na ginawa niyo ni Nanay Consuelo para kay Maureen. Pero Helena, wala akong pera. Mawawalan kami ng tirahan. Paano si Nanay? May sakit siya. Ang sakit ni Nanay Consuelo ay ang kawalan ng konsensya, Dario. At ang gamot dun ay hindi pera, kundi pananagutan. Ibinaba ko ang telepo at hinarap ang aking assistant. Cancel all my personal transfers to Manila and send a formal letter to the bank reporting a case of identity theft and forged signature. Humarap ako sa salamin. Ang nakikita ko ay hindi na ang babaeng pagod at sunod-sunuran. Ang nakikita ko ay isang Helena Robles na handang bawiin ang bawat sentimo ng kanyang dignidad. Pero habang nag-aayos ako ng gamit, isang email ang pumasok mula sa HR ng kumpanya ni Dario. Ang subject? Termination of Employment. Dario Robles. Napaupo ako sa upuan. Kaya pala siya nagmamakaawa. Wala na siyang trabaho. At ang mas malala nakalagay sa email na may discrepancy sa mga accounts na hawak niya. Ginamit niya ang pera ng kumpanya. At ang tanging paraan para hindi siya makulong ay kung may magbabayad ng malaking halaga, halagang inaasahan nilang kukunin ko sa bonus ko rito sa Cebu. Ma'am Helena, pasensya na po sa estorbo pero may mga tao po mula sa barangay at DSWD dito sa tapat ng opisina niyo dito sa Cebu. Hinahanap po kayo. Halos mabitawan ko ang ballpen na hawak ko nang marinig ang balita mula sa security ng kumpanya. Tumingin ako sa labas ng glass window. Sa baba, nakita ko ang isang pamilyar na figura na hinding-hindi ko mapagkakamalan. Si Nanay Consuelo. Kasama ang isang babaeng nakauniforme ng gobyerno. Diyos ko po, Nanay! Bulong ko. Paano nila nalaman kung nasaan ang branch office ko rito sa Cebu? Mabilis akong bumaba. Pagkakita sa akin ni Nanay Consuelo, agad siyang humagulgol ng malakas, isang iyak na alam kong praktisado at pang showbiz. Helena, ibalik mo sa amin ang apo ko.
Bakit mo siya itinago sa amin? Ninakaw mo si Mina mula sa amin? Sigaw niya na naging sanhi ng paglingon ng lahat ng empleyado at mga taong dumadaan. Nanay, tumigil kayo. Anong ninakaw anak ko si Mina? Kasama ko siya rito dahil may trabaho ako. Sabi ko habang pilit na pinapanatili ang kontrol sa boses ko kahit nang inginig na ang buong katawan ko sa hiya at galit. Ang babaeng kasama niya isang social worker ay lumapit sa akin. Ma'am, may reklamo po ang asawa niyo at ang biyenan niyo. Child abandonment at kidnapping daw po ang ginawa niyo. Sabi nila, bigla niyo na lang daw dinala ang bata nang walang pahintulot ng ama. Abandonment ako pa. Ang nag-abandon, miss, ako ang bumubuhay sa pamilyang yan. Ako ang nagbabayad ng lahat. Helena, huwag kang magsinungaling, singit ni Nanay Consuelo. Iniwan mo ang asawa mo dahil may lalaki ka rito sa Cebu, tiba? Gusto mo makuha ang pera ni Dario kaya mo itinago si Mina? Gusto kong tumawa sa sobrang absurd ng sinabi niya. Pera ni Dario. Anong pera? Ang pera ninakaw niya sa kumpanya niya. Bago pa ako makasagot, nag-vibrate ang phone ko. Isang video call mula kay Dario. Sinagot ko ito at itinapat sa mukha ng social worker. Helena, parang awa mo na, bungad ni Dario sa screen. Pero hindi siya mukhang kawawa. Nandun siya sa isang silid na mukhang hotel at sa likod niya nakita ko ang isang pamilyar na anino. Si Maureen. Ibigay mo na ang hinihingi ni nanay. I-withdraw mo ang reklamo sa bangko at sa kumpanya ko at pababalikin ko na sila nanay dyan. Hindi ka na nila guguluhin. Doon ko naintindihan ang lahat. Ginamit nila ang social worker at ang drama sa harap ng opisina ko para i-hostage ang reputasyon ko. Alam nilang bilang isang auditor, napakahalaga ng integrity ko. Kapag nalaman ng kumpanya ko na may kaso ako ng kidnapping o immoral conduct, mawawalan ako ng trabaho. Blackmail, Dario, talagang ginamit niyo ang bata para lang iligtas ang sarili niyo sa kulungan? Tanong ko sa kanya, habang nakatingin ng diretso sa kamera. Wala kaming choice, Helena. Kailangan ko ng pera para sa settlement sa kumpanya ko. Kung hindi makukulong ako, gusto mo ba yun? Gusto mo bang lumaking walang ama si Mina? Mas mabuti nang lumaking walang ama si Mina kaysa lumaking ang tanging natutunan sa ama niya ay ang maging magnanakaw at manloloko. Sagot ko bago ko pinatay ang tawag. Humarap ako sa social worker. Miss, bago niyo ako hatulan, gusto ko lang ipakita sa inyo ang mga dokumentong ito. Inilabas ko ang aking tablet at ipinakita ang video mula sa hidden camera sa bahay namin sa Manila. Ang video kung saan malinaw na sinasabi ni Nanay Consuelo na, hayaan mo Maureen, hiha. Kapag nakuha na natin ang pirma ni Helena sa lupa, pwede na nating itapon ang batang yon sa probinsya. Natahimik ang social worker. Namutla si Nanay Consuelo. Ang kanyang iyak ay biglang natigil na parang gripo na nasara. This is not a case of kidnapping, miss. This is a case of safety. Inilayo ko ang anak ko sa mga taong balak siyang gamitin para sa pera. Sabi ko sa boses na kasing talim ng labaha. Pero hindi pa tapos ang laban. Dahil bago pa man makaalis ang social worker, may dumating na namang isang balita na nagpabagsak sa aking tuhod. Ang landlord namin sa Quezon City tumawag. Ma'am Helena, pasensya na po, pero kailangan niyo nang bakantihin ang unit niyo sa loob ng 24 oras. Binenta po ni Dario ang lahat ng gamit niyo roon. Ang kama, ang TV, pati ang mga laruan ng anak niyo. At ang sabi niya, hindi niya na daw babayaran ang renta dahil sa Cebu na kayo titira habang buhay. Napahawak ako sa pader. Lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng 8 taon, ang maliit na mundong binuo ko para kay Mina, winasak ni Dario sa loob lang ng ilang araw para lang may pambayad sa luho nila ni Maureen. Tiningnan ko si Nanay Consuelo na ngayon ay nakangisi na sa akin ng palihim. Ano ngayon, Helena? Wala ka nang babalik ang bahay sa Manila. Saan ka na pupunta, ibigay mo na sa amin si Mina at baka patawarin ka pa ni Dario. Tumingala ako at huminga ng malalim. Ang sakit ay naging manhid na determinasyon. Sige nanay, sabihin niyo kay Dario magkita-kita tayo sa korte dahil hindi lang Leon ang mawawala sa inyo. Sisiguraduhin ko na ang bawat piraso ng gamit na ibinenta niyo at bawat sentimong kinuha niyo ay pagbabayaran niyo sa likod ng rehas. Kinuha ko ang aking phone at may tinawagan. Attorney Vince, proceed with Phase 2. File the criminal case for falsification of public documents and Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Nayon na. Honey, please. Konting tiis na lang. Babayaran din ni Helena yung settlement.
Takot lang niya na mawalan ng trabaho. Narinig kong boses ni Dario mula sa isang recording na ipinadala sa akin ni Attorney Vince. Hindi ko alam kung paano nakuha ng tech team ni Attorney ang access sa isang private conversation nila, pero hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga ay ang naririnig ko ngayon ang pagkasira ng perfect romance nila. Anong konting tiis, Dario? I sold my soul for this. Sabi ni Tita Consuelo, mayaman kayo. Sabi niya, may mana kayo sa probinsya. Pero ano itong nalaman ko? Kinakansela ng landlord ang lease ng unit mo. Wala ka ng trabaho, at pati panggastos natin sa salon wala na. Iyan ang boses ni Maureen. Wala na ang malambing na tuno. Ang boses niya ngayon ay kasing talas ng gunting sa salon niya. Maureen, darling, kinuha ko na lahat ng gamit sa bahay, di ba? Naibenta ko na yung TV, yung refrigerator, and it's still not enough. Wala pang 50,000 ang nakuha mo sa mga basurang yon, Dario. I didn't sign up for this. I came back from Dubai to live a comfortable life, hindi para pakainin ang isang lalaking palamunin ng asawa. Napapikit ako habang nakikinig. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa mga labi ko. Justice. Nararamdaman na ni Dario ang pait na ipinalasap niya sa akin sa loob ng walang taon. Ang pagkakaiba lang ako ay nanatili dahil sa pag-ibig at pamilya. Si Maureen ay nandyan lang dahil sa pera. At ngayong tuyo na ang balon, lalabas na ang tunay na kulay ng ahas. Kinabukasan, habang naglalakad ako sa lobby ng isang hotel sa Cebu para sa isang audit meeting, laking gulat ko nang makita ko ang isang babaeng naka-full makeup, naka-designer shades at mukhang kakarating lang mula sa airport. Si Maureen. Siya mismo ang lumapit sa akin. Helena Robles, tawag niya sa pangalan ko. Ang boses niya ay puno ng kumpiyansa na tila siya ang legal na asawa. We need to talk. Hindi ko siya tiningnan ng diretsyo. Ipinagpatuloy ko ang pag-aayos ng aking laptop bag. I don't talk to thieves, Maureen. Lalo na sa mga magnanakaw ng asawa at ng danggal ng pamilya. Huwag kang masyadong mataas, Helena. Sabi niya habang tinatanggal ang kanyang shades. I'm here to offer you a deal. Ibibigay ko sa'yo si Dario. Sa'yo na siya. Isakdal mo siya, ipakulong mo, I don't care. Pero ibalik mo sa akin ang pera na in-invest ko sa kanya. Napatigil ako at tiningnan siya ng direkta sa mga mata. Investment? Anong pera, Maureen? I gave him 500,000 pesos nung nasa Dubai pa ako. Sabi niya, gagamitin niyo yun para sa expansion ng business niyo, pero ang totoo, kinuha mo lang yun para pambayad sa utang niyo sa bahay. Ngayong nalaman kong wala na siyang kwenta, I want my money back. Kung hindi, sasabihin ko sa kumpanya mo na ikaw ang nag-utos kay Dario ng mga audit ng iligal sa mga accounts nila. Natawa ako. Isang malakas at tapat na tawa na tila ba nakarinig ako ng pinakamagandang joke sa buong mundo. Maureen, you really are desperate, aren't you? Lumapit ako sa kanya. Sapat na para maamoy ko ang kanyang mamahaling perfume na malamang ay pera ko rin ang pambili. First of all, audit is a profession of integrity. Hindi ako gagawa ng ikasisira ng lisensya ko para sa isang lalaking gaya ni Dario. Second, yung 500,000 mo, check your records. Pumasok yun sa account ni Nanay Consuelo, hindi sa akin. At alam mo ba kung saan ginastos ni Nanay yun? Nanliit ang mga mata niya. Saan? Sa utang ng kapatid ni Dario sa sugal. At sa mga regalo na ibinibigay ni Nanay sa'yo para lang mapaniwala ka na mayaman sila. Sabi ko habang inilalabas ang isang folder mula sa bag ko. Numbers don't lie, Maureen. Heto ang bank statement ni Nanay Consuelo. Isang buwan matapos mong ipadala ang pera, naging zero ang account niya. Bakit? Dahil ipinambayad niya sa kasino sa Parañaque. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Maureen. Ang kanyang kumpiyansa ay naglaho na parang bula. Kaya kung ako sa iyo, Maureen, wag mo akong takutin. Dahil sa oras na buksan ko ang bibi ko sa Bureau of Immigration tungkol sa mga illegal na raket mo nung nasa Dubai ka pa, na nalaman ko rin sa records ni Dario, hindi lang pera ang mawawala sa'yo, baka pati ang kalayaan mo. You wouldn't, nanginginig niyang sabi. Subukan mo ako. I'm an auditor, Maureen. I track everything. I see the discrepancies that no one else sees. Sabi ko sa boses na kasing lamig ng yelo. Now get out of my sight at sabihin mo kay Dario, wag na siya mag-atubiling tumawag. Sa korte na lang kami mag-uusap.
Umalis si Maureen na halos madapa sa kanyang high heels. Iniwan niya ang kanyang kape, iniwan niya ang kanyang yabang. Pagbalik ko sa hotel room doon si Mina naglalaro ng kanyang mga bagong laruan. Niyakap ko siya ng mahigpit. Mommy, bakit ka po umiiyak? Tanong niya habang pinupunasan ng mga mata ko. Wala ito anak. Masaya lang si Mommy dahil sa wakas, nakikita ko na ang balanse. Bulong ko. Pero sa kabila ng panalo kong ito kay Maureen, isang mensahe ang natanggap ko mula kay Attorney Vince. Helena, we have a problem. Dario and Nanay Consuelo just filed a counter-affidavit. They are claiming that you have been psychologically unstable and are using the child to extort money from them. And the worst part? Nanay Consuelo found a witness, a neighbor who is willing to swear that they saw you with another man, here in Cebu. Napahawak ako sa aking ulo. Ang witness na iyon, alam ko kung sino. Si Aling Marites. Ang pamilya na pinangalagaan ko ng 8 taon ay handang sunigin ang buong pagkatao ko para lang hindi sila mabaon sa utang. Diyos ko po, Helena. Bakit kailangang umabot sa ganito? May lalaki ka raw dyan sa Cebu? Yan ba ang itinuturo mo sa anak natin? Ang boses ni Dario sa kabilang linya ay puno ng galit at panginginig. Kasama ang affidavit ni Aling Marites, tila nakahanap sila ng bala para pilayin ako. Ayon sa sinumpaang salaysay, madalas daw ako makitang lumalabas ng hotel, kasama ang isang lalaki na ang totoo ay si Attorney Vince, ang aking abogado. Ginamit nila itong basehan para hilingin sa korte ang immediate custody ni Mina dahil hindi raw ako morally fit na maging ina. Hinawakan ko ang gilid ng aking mesa sa opisina. Napanghiti ako ng mapait. Moral fitness galing sa isang lalaking nagnakaw sa sariling anak at sa isang biyen na nagnanakaw ng identity. Dario, maniwala ka sa gusto mong paniwalaan? Sagot ko sa boses na kasing lamig ng hangin sa aircon. Pero bago mo ituli ang kaso, bakit hindi mo muna itanong kay Nanay Consuelo kung nasaan ang titulo ng bahay natin sa Quezon City? Natahimik ang kabilang linya. Anong titulo? Safe na safe, yun sa vault ni Nanay. Bakit mo tinatanong? I check mo, Dario. Dahil bilang auditor mo, may nadiskubre akong discrepancy na mas malala pa sa pambababae mo. Ibinaba ko ang telepo. Alam ko sa sandaling yon nagtanim ako ng binhi ng duda sa isip niya. Bilang isang auditor, hindi lang bank statements ang tiningnan ko. Binusisi ko rin ang land registry at doon ko natuklasan ang pinakamalaking kataksilan sa pamilyang ito. 1 oras matapos ang tawag. Nakatanggap ako ng mensahe mula kay Aling Marites. Helena, iha, patawarin mo ako. Pinilit lang ako ni Nanay Consuelo. Binayaran niya ang utang ko sa Bombay at tinakot niya ako na ipapakulam daw niya ang pamilya ko kung hindi ako magsisinungaling laban sa'yo. Pero hindi ko na kaya ang konsensya ko. I'm backing out. Ipinasa ko agad ang screenshot kay Attorney Vince. Isang bala na naman para sa amin. Pero ang tunay na pasabog ay hindi ang pag-atras ni Aling Marites. Gabi na sa Cebu nang tumawag ulit si Dario. Sa pagkakataong ito, hindi na siya sumisigaw. Humihikbi siya. Isang iyak ng isang taong nawala ng mundo. Helena, wala ang titulo. Wala ang titulo sa vault. Alam ko, Dario, sabi ko habang tinitingnan ng isang scanned document sa laptop ko. Dahil ang titulo ay nasa kamay na ng isang loan shark sa Parañaque. Isinangla ni Nanay Consuelo ang bahay natin 2 taon na ang nakalilipas. At alam mo ba kung kanino napunta ang pera? Kay Maureen. Hindi. Kay Tito Boyet, ang kapatid ni Nanay. Ang perang akala mo ay galing sa bonus ko na ipinambabayad sa renta at amortization kinukupit ni Nanay Consuelo para pambayad sa interes ng utang ni Tito Boyet sa kasino. Ang bahay na akala mong sa atin pa, ay nakatakda ng i-foreclose sa susunod na buwan. Naririnig ko ang tunog ng pagkabasag ng isang baso sa kabilang linya. Malamang ay nabitawan ni Dario ang iniinom niya. Hindi magagawa ni Nanay yun. Mahal niya ako. Sabi niya ginagawa niya ang lahat para sa akin. Dario, hindi ka niya mahal. Ang mahal niya ay ang kontrol niya sa'yo. At para mapanatili ang kontrol na yon, kailangan kanyang panatilihing mahirap baon sa utang at malayo sa akin. Dahil kapag naging matatag tayo, hindi na niya magagawa ang gusto niya. Dito pumasok ang pinakamasakit na katotohanan.
Nadiskubre ko sa mga dokumento na bago pa kami ikasal, may insurance policy na kinuha si Nanay Consuelo sa pangalan ni Dario, isang policy kung saan siya ang sole beneficiary at ang cause of death clause ay napaka-specific. Pinagkakakitaan niya ang sarili niyang anak habang ito ay nabubuhay at nakahanda siyang kumita kapag ito ay nawala. Dario, listen to me, patuloy ko. Sa sandaling ito pinalalayas na kayo ng bangko. Si Maureen iniwan ka na dahil nalaman niyang wala ka na makukuhang mana. Si Nanay Consuelo balak ng tumakas papuntang probinsya kasama si Tito Boyet gamit ang huling pera na ninakaw niyo sa tuition ni Mina. Anong gagawin ko, Helena? Wala na ako matutuluyan. Wala na akong pera. Kahit pagkain wala na rito sa bahay. Iyan ang tinatawag na karma, Dario. Pinili mong maging dakilang anak sa isang inang tinalikuran ang pagiging tao. Pinili mong saktan ang asawa at anak mong tunay na nagmamahal sa iyo para sa isang ilusyon. Helena, please, sunduin mo kami rito. I'll do anything. I'll testify against Nanay. Just save me. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa salamin. Nakita ko ang isang babaeng malaya na, hindi kita ililigtas, Dario. Dahil ang pagliligtas sa iyo ay ang muling pagkulong sa sarili ko. Haharapin mo ang bawat demand, bawat utang at bawat gutom na darating. Dahil kailangan mong matutunan kung paano maging lalaki ng walang nakasandal sa likod ng isang babae. Eksaktong pagkatapos ng tawag, nakatanggap ako ng alert mula sa security system ng bahay namin sa Manila na nakalink sa phone ko. May pilit na nagbubukas ng pinto. Binuksan ko ang live feed. Nakita ko si Nanay Consuelo may dalawang malaking maleta, pilit na kinukuha ang mga huling piraso ng gamit na hindi pa naibebenta ni Dario. Pero hindi siya nakapasok. Dahil pinalitan na ni Attorney Vince ang lock sa utos ng landlord na pumanig na sa akin. Napanood ko sa screen kung paano maupo si Nanay Consuelo sa sahig ng hallway, naglulupasay, habang ang mga barangay tanod ay papalapit na sa kanya dahil sa reklama o isinampa ko. Sa wakas ang audit ay tapos na. At ang balanse, 0. Walang natira sa kanila. Pero bago ko patayin ang screen, may isang itim na sasakyan na huminto sa harap ni Nanay Consuelo. Bumaba ang isang babae. Hindi si Maureen. Isang babaeng hindi ko inaasahan. Ang asawa ni Tito Boyet ang babaeng matagal nang patay ayon kay Nanay Consuelo, pero ngayon ay buhay na buhay at may hawak na warrant of arrest para sa estafa laban sa aking biyenan. Habang iniinom ko ang mainit na kape sa isang seaside cafe dito sa Mactan, pinagmamasdan ko ang pagsikat ng araw. Ang ganda ng Cebu presko, ang hangin kalmado ang dagat, at sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, hindi mabigat ang dibdib ko paggising sa umaga. Pero sa kabilang dako ng bansa sa isang madilim at maliit na paupahang kwarto sa gilid ng Riles sa Manila, alam kong ibang liwanag ang nakikita ni Dario. Helena, kahit pambili lang ng biscuit para sa akin, 3 araw na akong hindi kumakain ng maayos. Ang boses ni Dario sa voicemail ay halos hindi na boses ng tao. Tuyot nanginginig at puno ng kawalan ng pag-asa. Hindi ko siya sinagot. Hindi dahil sa nagmamatigas ako, kundi dahil kailangan niyang maramdaman ang bawat sentimo ng hirap na ipinaranas niya sa akin at kay Mina. Ayon sa balita ni Attorney Vince, pinalayas na sila sa bahay sa Quezon City. Si Nanay Consuelo ay pansamantalang nakakulong dahil sa reklam o estafa ng asawa ni Tito Boyet at walang pambayad ng piyansa si Dario. Ang mga kaibigan niyang laging kasama sa inuman nung ako pa ang nagbabayad, wala ni isa ang sumasagot sa mga text niya. Ang kumpanya niya, sinampahan siya ng kaso para mabawi ang ninakaw niyang pera. Doon ko natanto ang isang bagay. Ang mga tao na bubuhay sa pawisa ay sinabi ng katawan ng kasubong nabubuhay sa pawis ng iba kapag nawala ang kanilang host, unti-unti rin silang namamatay. Isang hapon habang naglalakad ako sa isang mall sa Cebu kasama si Mina, tumunog na naman ang phone ko, isang video call. Sa pagkakataong ito, sinagot ko. Ang bumungat sa screen ay isang lalaking hindi ko halos makilala. Payat na payat si Dario, malalim ang mga mata at magulo ang buhok. Nakaupo siya sa isang sulok ng silid na puno ng basura. May hawak siyang isang baso ng tubig at isang piraso ng tuyong tinapay. Helena, bulong niya na makita niya ang mukha ko. Lumingon siya kay Mina na noon ay masayang kumakain ng ice cream. Mina,
Anak, kumusta ka? Hindi sumagot si Mina. Tumingin lang siya sa screen na may takot bago kumapit ng mahigpit sa braso ko. Mommy, who's that man? Bakit po siya madungis? Doon ko nakita ang pagpatak ng luha ni Dario. Ang pinakamasakit na karma ay hindi ang gutom, kundi ang makita ng sarili mong anak na ikaw ay isang stranger na lang sa buhay niya. Dario, ano kailangan mo? Tanong ko ng walang emosyon. Helena, please. Ibenta mo na yung huling lupang natitira sa probinsya. Ibigay mo na sa akin ang share ko. Pambayad lang sa settlement ko sa opisina para hindi ako makulong. Pagkatapos nun, hinding-hindi na ako magpapakita sa inyo. Natawa ako ng mahina, isang tawang puno ng pait. Share mo, Dario. Nakalimutan mo na ba yung lupang sinasabi mo nakapangalan sa akin at kay Mina? At ayon sa audit ng abogado ko, ang halaga ng lahat ng perang linakaw mo sa amin sa loob ng 8 taon ay triple pa sa halaga ng lupang yan. In short, Dario, you have zero equity. Pero asawa mo ako, may karapatan ako. Pilit niyang isinisigaw kahit wala na siyang lakas. Correction. Ex-husband ka na sa mga papel na ipapadala ko sa'yo bukas. At tungkol sa karapatan, ang tanging karapatan mo ngayon ay ang humarap sa korte at panagutan ang mga kasalanan mo. Biglang bumukas ang pinto sa likuran ni Dario. Nakita ko ang landlord niya na sumisigaw. Robles, lalabas ka ba o kakalad ka rin kita? 3 linggo ka na hindi nagbabayad. Pinatay ko ang video call. Hindi ko na gustong makita ang susunod na eksena. Mommy, are you okay? Tanong ni Mina habang hinahawakan ang pisngi ko. Yes, baby. Mommy is very okay. Let's go, bibili pa tayo ng school supplies mo. Sabi ko sabay ning iti. Sa sumunod na linggo, nakatanggap ako ng balita na naging usap-usapan sa dating naming barangay. Si Dario ay nakitang namamalimos sa tapat ng isang sari-sari store, hinihingi ang mga lumang lata ng sardinas o kahit tirang kanin. Ang gating prinsipe ni Nanay Consuelo, ang lalaking lagi nakaporma gamit ang pera ko, ay naging mukhang taong grasa sa sarili niyang kalsada. At si Nanay Consuelo mula sa kulungan, nagpapadala siya ng mga sulat sa akin, humihingi ng tawad, gumagamit ng mga talata sa Bible para konsensyahin ako. Pero ang bawat salita niya ay parang hangin lang na dumadaan sa akin. Isang gabi tumawag si Maureen. Akala ko ay tatalakan niya ako, pero umiiyak siya. Helena, please. Baka pwedeng tulungan mo akong bawiin yung tiwala ng mga suppliers ko? Sinisiraan ako ni Dario. Sinasabi niya sa lahat na ako ang nagnakaw ng pera niyo. Maureen, sagot ko. Bagay kayo ni Dario. Pareho kayo mahilig manisin ang iba sa mga maling desisyon niyo sa buhay. Ngayon, mag-usap kayo sa korte. Huwag yun na akong isama sa script niyo. Ibinaba ko ang phone at tiningnan ang huling report ko para sa buwan na yon. Ang career ko sa Cebu ay patuloy na umaakyat. Nakapromote ako bilang Regional Audit Manager. May bagong kondo na kami ni Mina na nakaharap sa dagat. Dati akala ko ay kailangan ko ng asawa para maging kumpleto ang pamilya ko. Akala ko ang pagtitiis ay bahagi ng pagmamahal. Pero mali ako. Ang tunay na pagmamahal ay marunong mag-audit ng sariling halaga. Numbers don't lie. At ang calculation ko ngayon, Helena plus Mina, Dario, peace of mind. At ang peace of mind, yon ang kayamanan na hinding-hindi na nila mananakaw sa akin. Isang malakas na kalabog sa pintuan ng aking opisina ang gumising sa katahimikan ng aking hapon. Hindi ko na kailangang hulaan kung sino ito. Ang amoy ng murang pabango na pilit itinatago ang amoy ng kulungan at ang boses na kasinggasgas ng luma naming plaka, nandito na siya. Helena, lumabas ka riyan. Wala kang utang na loob, pinakain ka namin. Pinatira tapos na yon ay hahayaan mo kaming mamatay sa gutom. Binuksan ko ang pinto. Laking gulat ng aking secretary pero pinigilan ko siya. It's okay, Jane. I'll handle this. Tumawag ka lang ng security after 10 minutes. Pumasok si Nanay Consuelo. Malayong malayo na ang itsura niya sa reyna ng barangay noon. Ang kanyang buhok ay maputi na at magulo. Ang kanyang damit ay kupas at ang kanyang mga mata ay puno ng galit at desperasyon. Nakalabas na siya ng kulungan, malamang ay nakahanap ng paraan si Tito Boyet na makapagpiyansa gamit ang huling nakaw na pera. Nanay, paano niyo natunto ng opisina ko? Tanong ko habang bumabalik sa aking swivel chair. Hindi ako tumayo, hindi ko siya binigyan ng pagmamano. Tapos na ang panahong yon.
Wala kang pakialam. Ang mahalaga na rito ako para bawiin ang para sa amin. Alam ko, Helena, na kumikita ka ng malaki rito. Regional manager ka na, di ba? Pero ang asawa mo namumulot ng tira-tirang pagkain sa kalsada dahil sa iyo. Dahil sa akin o dahil sa inyo, dahan-dahan kong inilapag ang aking ballpen. Nanay, binalaan ko na si Dario, pero pinili niya makinig sa inyo. Pinili niya magnakaw para sa inyo at kay Maureen. Nayan, bakit tayo sa akin lumalapit? Biglang nagbago ang timpla ng mukha niya. Lumuhod siya sa harap ng mesa ko, ang mga luhang pilit na pinalalabas ay muling umagos. Helena, iha, patawarin mo na kami. Matanda na ako. May sakit ako sa puso. Hindi ko na kayang makita ang anak ko na naghihirap. Kahit kaunting sustento lang buwan-buwan, para lang may makain si Dario at pambili ng gamot ko. Diyos ko po, Helena, maawa ka sa amin. Tinitigan ko siya, walang kurap. Nanay, alam niyo ba kung anong pinagkaiba natin? Kayo ginagamit niyo ang Diyos para mang-scam. Ako, ginagamit ko ang katotohanan para mabuhay. Kinuha ko ang isang itim na folder mula sa drawer ko. Gusto niya ng pera, heto, ang listahan ng lahat ng utang na iniwan niya sa akin. Heto ang resibo ng mga gamit ni Mina na ibinenta ni Dario. At heto, inilabas ko ang isang maliit na plastic bag. Sa loob nito ay ang gold ring ni Mama. Nanlaki ang mga mata niya. Paanong, nahanap ng abogado ko ang pawn shop kung saan niyo ito isinangla. Tinubos ko ito gamit ang sarili kong pera. Ito ang huling ebidensya ng pagnanakaw niyo sa dangal ko. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Huwag niyo akong gamitan ng drama tungkol sa sakit sa puso. Dahil ayon sa medical records na nakuha ko mula sa dating niyang doktor sa Manila na binabayaran ko rin dati, wala kayong sakit. Malakas pa kayo sa kalabaw pagdating sa pagsisinungaling. Wala kang puso. Masama kang babae, isusumpa ka ng langit. Sigaw niya habang pilit na tumatayo ang kanyang bait ay muling nawala at napalitan ng pot. Kung ang pagpili sa sarili ko at sa anak ko ang dahilan para isumpa ako, sige, tanggap ko na. Sabi ko nang may malamig na ngiti. Pero bago kayo umalis, may sorpresa ako sa inyo. Pinuksan ko ang screen ng monitor sa gilid ng pader. Doon ay nakita ang live footage mula sa police station sa labas ng gusali. Nandyan na si Dario. Nahuli siya kaninang umaga sa airport dito sa Cebu habang sinusubukan niyang pasukin ang kondo ko. At hulaan niyo kung sino ang kasama niya, si Maureen. Napanganga si Nanay Consuelo. Opo, Nanay. Nagkakonsaba ang magaling niyong anak at ang paborito niyo manugang na nakawan ako rito sa Cebu. Pero hindi nila alam na bawat galaw nila nakamonitor sa akin. Pinabayaan ko sila makarating dito para dito rin sila matapos. Eksaktong bumukas ang pinto ng opisina ko at pumasok ang dalawang security guards kasama ang mga pulis. Mrs. Consuelo Robles, you are under arrest for violation of the Anti-Violence Against Women and Their Children Act and for being an accessory to the attempted robbery and identity theft reported by Mrs. Helena Robles. Habang pilit na kinakaladkad si Nanay Consuelo, palabas nagsisigaw siya ng mga masasakit na salita. Hinding-hindi ka magiging masaya, Helena. Mag-isa kang tatanda. Wala kang pamilya. Huminga ako ng malalim habang pinagmamasta ng kanyang pag-alis. Lumingon ako sa picture ni Mina na nasa mesa ko. Mali ka, Nanay! Bulong ko sa hangin. May pamilya ako. At sa wakas ligtas na kami. Pag-alis nila naging napakatahimik ng opisina. Isinuot ko ang singsing ni Mama sa aking daliri. Malamig ito pero nagbibigay ng kakaibang init sa puso ko. Ang audit ay sarado na. Lahat ng accounts ay balanse na. Wala na akong utang sa kanila at wala na silang makukuha sa akin. Naupo ako sa buhanginan ng bilihan sa Mactan habang pinapanood si Mina na masayang nagtatakbo kasama ang kanyang bagong aso. Magdadalawang taon na rin mula nang huli ko makita ang mga anino na nakaraan ko sa Manila. Balita ko si Dario ay nakalaya na rin matapos ang ilang buwang pagkakakulong dahil sa tulong ng isang public attorney. Pero malayo na siya sa dating Dario na nakaporma. Nagtatrabaho na siya ngayon bilang isang targador sa palengke at nakatira sa isang maliit na barong-barong. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, kailangan niyang pagtrabaho ang bawat butil ng kanin na isinusubo niya. Si Nanay Consuelo naman ay nasa probinsya. Pinabayaan na rin ang kapatid niyang si Tito Buyet matapos itong makuha ang huling sentimo sa kanya. Ngayon mag-isa siyang tumatanda sa hirap.
Wala ang karangyaan at kontrol na dati ay ipinagmamalaki niya. Tumingin ako sa aking daliri kung saan kumikinang ang gold ring ni Mama sa ilalim ng sikat ng araw. Sabi nila ang audit ay tungkol sa paghahanap ng mali, pero sa huli natutunan ko na ang pinakaimportanteng audit ay ang pag-check sa sarili nating halaga. Hindi sapat na mahal mo ang pamilya mo. Kailangan ay may natural na titira ring pagmamahal para sa sarili mo. Dahil kung hindi mo rerespetuhin ang sariling pawis at pagod, walang ibang gagawa nun para sa'yo. Masaya ako. Hindi hald naghirap sila, kundi dahil sa wakas na hanap ko ang balanse na matagal kong ipinagkait sa sarili ko. Ang kwento ko ay hindi kwento ng pagkatalo ng isang asawa, kundi kwento ng pagtatagumpay ng isang babaeng tumangging maging biktima habang buhay. Nanatili akong nakatingin sa malawak na dagat habang dahan-dahang lumulubog ang araw. Tila ba sinasabayan ang pagpikit ng isang masakit na kabanata ng aking buhay. Napanghiti ako dahil alam kong bukas gigising ako na wala nang anumang utang sa nakaraan dahil sa wakas ang aking puso ay naging payapa na. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at pagsama sa akin sa mahabang biyahe ni Helena. Alam kong marami sa inyong nakaramdam ng galit, sakit at pag-asa habang nakikinig sa bawat kabanata ng kanyang buhay. Aminado ako bilang inyong lingkod na sumulat ng kwentong ito, nadurog din ang puso ko sa tagpong hindi nakapasok si Mina sa school dahil ninakaw ang kanyang kinabukasan ng sarili niyang ama. Ang bawat salitang isinulat ko ay hango sa mga totoong hibla ng buhay na nakikita natin sa ating paligid, mga kwento ng sakripisyo ng mga inang OFW o mga asawang nananahimik na lang para sa pamilya. Tulad ng gintong singsing ni Helena na natabunan man ng putik ay muling kumitang ng linisin, ganoon din ang ating dignidad. Minsan, kailangan nating dumaan sa apoy ng pagtataksil para lamang makita kung gaano tayo katatag. Huwag nating hayaang ubusin tayo ng mga taong ang tanging alam lang ay kumuha ng kumuha. Kayo mga nanay, mga ate at mga kaibigan na nakikinig gayon. Nasaan man kayo sa gitna man ng traffic sa jeep, naglalaba o nagpapahinga sa inyong mga tahanan, anong gagawin nyo kung kayo ang nasa kalagayan ni Helena? Sa tingin nyo ba ay tama lang ang ginawa niyang pag-iwan kay Dario? O dapat ba ay nagbigay pa siya ng isa pang pagkakataon para sa pamilya? Sana ay mag-iwan kayo ng komento at ibahagi ang inyong mga saloobin. Gusto naming marinig ang inyong kwento dahil dito sa ating programa palagi kaming nakahandang makinig at dumamay. Huwag ninyong kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito sa inyong mga mahal sa buhay para magsilbing inspirasyon at babala. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig. Manatiling matatag, manatiling marangal, at palaging tandaan na ang inyong halaga ay hindi nasusukat sa perang nasa bulsa, kundi sa tapang na nasa inyong puso.